fact, makakasama po natin ngayong umaga ang ating pong Department Manager 3 ng Member Loans Department na si Ma'am Nerissa Sabado para ipaliwanag kung bakit nga ba tayo nagpapadala recently ng mga billing notifications sa ating mga member borrowers. Hello, Ma'am Neri, mabuting araw po at welcome back sa Usap Tayo. Good morning, Miss Liza. Good morning sa mga taga-subaybay ng ng ating FB Live, Usap Tayo. Ma'am Neri, para sa kaalaman lang po ng mga viewers natin, bakit po ba sa ngayon po ay nagpapadala na tayo ng mga text notifications sa ating mga member borrowers? Lately, starting May 2024, nag-implement na kami na magpadala ng late payment reminder. Pinapadala namin yan to SMS, yung text messages. Ang layunin niyan, syempre, para mapaalalahanan ang aming mga loan borrowers na SSS members, kung sakali mang nakalimutan nila na bayaran yung kanilang loan amortization, ma-remind sila para hindi na lumaki yung penalty saka yung interest ng kanilang loan. Yung iba kasi, maaring nakalimutan lang talaga. Isa na rin itong paraan para malaman din nila kung yung employer ba nila, niremit ba yung loan amortization na ibinawas sa kanilang sweldo. Pag hindi iniremit, malalaman nila dahil nagte-text kami. Magandang balita po yun sa mga viewers natin, Ma'am Neri, kasi naiintindihan naman natin, busy tayo sa pang-araw-araw sa work, sa bahay, and minsan hindi na natin nanonote yung mga importanteng due dates, di ba, Ma'am Neri? Totoo yan. Actually, nagpapadala rin kami ng billing sa email, saka sa inbox sa MyDotSSS. Kaya lang, katulad ko, hindi naman ako laging bubukas ng email pag ako nagmamadali. Yung SMS, yung cellphone, lagi nating hawak yan eh. Ilan na lang ba ang tao sa Pilipinas na walang cellphone? Halos lahat meron. Kaya minabuti namin na sa text message namin ipadala yung late payment reminder. Ayan. At ako, i-check nyo lang po palagi yung inyong mga inbox, para at least kung may ma-receive kayo notifications from SSS, at mabayaran nyo kagad yung inyong mga past due loans. Ma'am Neri, para lang din po aware yung ating mga members at alam nilang legit na nagaling sa SSS yung text message, ano po ba yung content po yung ating pinadadalang SMS? Unang sabi mo nga yung sender, SSS. Then, meron kaming config na revise sa message namin. Pero basically, ang laman nun, sabi na payment reminder, you did not receive your payment for your, let's say, salary loan, avail on, check your loan details at your login by logging in to your my.sss at www.sss.gov.ph. Tulad nga po ng nasabi ni Miss Liza, mga mahal namin taga-subaybay, na wala kaming ipinapadalang link na sasabihin namin na i-click yung link. Pag po nakatanggap kayo ng messages na merong link, o sinasabi, i-click ninyo yung link, huwag na huwag po natin i-click yun. Yun po ang gagawin natin pag-iingat. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung detalye ng loan, ma-verify kung talagang galing sa SS, ang pinaka-safe na gagawin natin, mag-login po sa my.sss. Yun po ang safe. Opo, yan. I-check nyo po yung inyong loan records sa inyong individual account sa my.sss portal. Yan po. Ma'am Neri, sino po kaya yung mga nakakatanggap po ng mga text message? Kasama po ba ito yung, halimbawa, today yung deadline ng kanilang payment, tapos hindi sila nakapagbayad today, meaning automatic po makakatanggap na po sila ng notification from SSS? Tama po. Yun po mga hindi nakapagbayad sa takdang due date, may palugit naman kami minsan na more or less, palugit kami na 3 days. More or less po yun bago namin i-check kung sino-sino yung mga hindi nakapagbayad. Nagka-cut off kami. Yung mga hindi nakapagbayad within the due date, makakatanggap sila ng text message. Ngayon, sinasabi rin naman namin na kung sakali na sa pagkatanggap ninyo ay nakapagbayad na pala, dahil na-late nga ang pagbayad pero nagbayad naman matapos ang due date at matapos yung aming cut-off date ng generation, i-disregard nyo lang po yung notice kung nabayaran naman na. Paalala po yan doon sa mga
hindi nakapagbayad on time. Pag nakapagbayad na, okay na yun. Ayan, at least ano po no, kung naisip nyo na medyo late na tayo no, diretso bayad na at naka-receive kayo ng text message, okay na yan. Basta as long as naka-reflect doon sa inyong record sa my.sss, goods na po tayo doon sa inyong monthly amortization. So, Ma'am Neri, kailan po ba ma-expect ng ating mga members yung text message? Para meron po ba tayong, let's say, regular schedule na sinusunod? Naka-3 batch kasi yan sa amin. Actually, nagpapadala kami ng late payment reminder mula sa ikalawa hanggang huling linggo ng buwan. Naka-batch po yan. Hindi kasi namin din mas mabuti, mas maganda sa ating sistema na hindi pagsabay-sabayin. So, yung iba, yung mga expired na yung loans at may natitira pang balanse, most likely, bandang huling linggo ng buwan sila makakatanggap. Yung mga na-late lang talaga, mula 2nd hanggang 3rd week, matatanggap nila yung message from us. Okay, so para ho sa ating mga viewers, approximately mga 2nd or 4th week of the month po kayo. Ayun, mula 2nd hanggang 4th week. Kayo makakatanggap ng SMS notifications tungkol sa inyong loan. So, ayun, nabanggit na din po ni Ma'am Neri kanina, no? Kung gusto nyo pong malaman yung inyong mga loan balances, no? Bisitahin nyo po yung inyong my.sss account. And paano po kaya, Ma'am Neri, ano po ba ang effect nun sa ating mga member borrowers kung late sila nagbabayad ng kanilang monthly amortization? Yun pong loan amortization na hindi nabayaran sa takdang due date ay pinapatawan ng penalty na 1% per month. Yun po ay in addition do sa 10% interest per annum na yan naman po ay nasa terms and conditions ng nilagdaan or yan po yung sinang-ayunan ng miyembro nung panahon na siya ay nag-apply ng loan. Kaya po, iwasan yung late payment kasi merong penalty. Tama po kayo dyan, Ma'am Neri, no? Kahit 1% lang yan, pag naipon yan, malaki na Kada din. buwan yun. Opo. No? Pag naipon yan, no, sa isang taon, magkano na din yun, diba? So, talagang ugaliin ninyo na bayaran nyo buwan-buwan yung inyong utang sa SSS. Paano po kaya yung mga cases, Ma'am Neri, na employed member and then nag-resign na sa trabaho, no? May bago na po siyang work. So, paano po kaya yung setup nun, Ma'am Neri, para matuloy po niyang bayaran yung kanyang loan balance sa SSS? Linawin ko na nung panahon na nag-apply ang miyembro ng kanyang salary or calamity loan, kasama dun sa agreement, na pag siya ay nag-separate, yung member ay nag-separate from the employment, yung buong balanse ng loan ay ibabawas ng kanyang employer mula sa kanyang final pay o dun sa huling matatanggap niya mula sa employer. However, may mga cases talaga na yung huling pay o pera na matatanggap mula sa employer ay kulang to cover the balance of the loan. So, sa ganong kaso, itong miyembro, halimbawa siya ay nagre-employ, kailangan i-inform niya o ipaalam niya sa kanyang employer yung balance ng kanyang loan at payagan, importante po ito, payagan ng employer na ibawas yung kanyang monthly amortization, including yung penalty at interest, para huwag nang lumaki pa mula dun sa sweldo. Yun po ay i-remit naman ng employer papunta kay SSS. Okay, thank you sa clarification, Ma'am Neri. Ayan na, nasa tamang pag-uusap lang yan, no? Tamang coordination lang po dun sa inyong company representative para at least kung may natitira pa kayong balance sa inyong loan ay sila na po yung magpapatuloy na magdeduct nun sa inyong sahod at masettle nyo na ng buo yung inyong utang sa SSS. Sa ngayon ba, Ma'am Nerix, ang dami din mga nagtatanong, meron pa din daw po bang condonation program na ino-offer ang SSS? Yung Loan Penalty Condonation Program, meron po kaming kasalukuyang tumatakbo o kasalukuyang pinapatupad na programa. Yun po yung tinatawag na consolidation of past due short-term loans with condonation of penalty. Or in short, medyo mahaba yung program name. Tawagin po natin yung Consolone.
Yun po ang tawag namin doon. Yan po ay para sa mga miyembro na merong pagkakautang na matagal nang hindi nabayaran, may naipon ng penalty, meron silang at least 6 na buwan na pagka monthly amortization na hindi nabayaran o kaya ay matured na yung kanilang loan, tapos na yung payment period, pero may balanse pa, pwede pong mag-apply nitong Conso Loan. Sa Conso Loan po, yung penalty, papatawarin ng SS or yung tinatawag natin i-waive. Pero kailangan bayaran ng miyembro yung principal at interest ng loan na meron naman pong affordable payment term. Pwedeng full payment kung may pera si member, kaya niyang i-one-time payment, payable yan within 30 days. Pwede rin namang hulugan. I-require lang namin na mag-down payment ng at least 10%. Maliit na yon, medyo kaya na yon. At yung natitirang balanse, pwedeng hulugan sa loob ng 6 na buwan hanggang 60 buwan. Depende yun sa halaga nung mako-consolidate na principal at interest ng loan. Okay, maganda pala yun. At least merong installment basis, no? Kung medyo mabigat pong mag full payment, ayan. Para ho dun sa ating mga viewers, kung meron po kayong mga past due loans, no? Ayan, nasagot na natin yung katanungan ni Sir Nards Lopez. Ayan, apply na kayo, Sir Nards, sa sa ating pong Conso Loan. Tama po ba, Ma'am Neri? Online Conso Loan, online. Isa pang kagandahan nitong Conso Loan, kung yung loan kasi ng miyembro ay past due na, syempre, pinapatawan ng penalty yan. Ngayon, kung magko-Conso Loan ang miyembro, mabibigyan siya ng bagong payment term. Parang ginagawa niyang updated yung kanyang, yung status ng kanyang loan. Sa ganon, hindi napapatawan ng penalty. Kailangan lang, syempre, pag nag-Conso Loan, magbayad dun sa talagang takdang payment term para hindi na magkaroon ng additional uli na penalty at hindi rin babalik yung penalty na supposedly ay patatawarin ng SSS. Opo, ayan, tama po yung advice niyo, Ma'am Neri. Kasi yung iba nagsisimula lang na mag-apply ng condonation tapos hindi nahuhulugan on time. So sayang naman po yung opportunity na di-defeat yung purpose ng ating pong Conso Loan. Saka maidagdag ko na rin kasi pag hindi binayaran yan at lumaki ng lumaki, ibabawas sa final, doon sa tinatawag natin final claim, retirement, sa total disability, masasakripisyo yung kanilang retirement pension pag hindi binayaran agad yung loan. Kaya para ho doon sa ating mga member borrowers, lalo na yung mga malalapit na mag-retire, no? Samantalahin nyo na po yung pagkakataon na mag-apply sa ating pong Conso Loan para pag nag-file kayo ng final benefit claim kagaya ng retirement, malinis, no? At walang iaawas doon sa inyong benepisyo sa SSS.